Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. Dear Kathy, magandang tanghali po sa inyo at sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ronan. 30 years old at may stable na trabaho bilang isang IT programmer. Sa trabaho ko, Kathy, sanay kami sa computer lang ang kaharap. At wala masyadong nakakausap. Kaya naman, dito ko sisimulan ang aking kwento. Hoy Chico, mauna na ako ha. Sobrang sakit na talaga ng mata ko at saka gutom na ako. Hindi ko nakapag-dinner kanina eh. No, ingat ka pre ha. Sabi ko naman kasi sa'yo, ayusin mo yung sleep schedule mo. Lagi kang overtime, hindi mo na naaalaga yung sarili mo. Hindi ka pa ba mag-aasawa? Para naman may magluto sa'yo pag uwi ka ng bahay at may tagalambing, di ba? Tsaka yung alam mo na yun. Tigilan mo nga ako dyan sa kalokohan mo. Na para bang masaya yung marriage life mo. Chico, the under sa asawa. No? Sino under ha? Hindi ako under ha, mabait lang talaga ako. Tsaka ako yung batas sa bahay. Pero syempre, siya yung gumagawa ng batas. Exactly. Tsaka ayaw ko nga magkaroon ng asawa para may magsisilbi sa akin. Syempre dapat ako magpo-provide sa kanya. Lahat ng gusto niya, bibiling ko. At syempre, mamahalin ko siya ng sobrang sobra. Hindi kagaya sa mga, magulang ko. Speaking of magulang, nakita ko pala si Tito Rigor nung isang araw sa may mall. Ito hindi nanay mo yung kasama niya pre. Tsaka pakaramdam ko nga kasing edad natin yung babae. In fairness sa bagong babae ng papa mo maganda siya ngayon Ano pa bang aasahan ko sa tatay ko? Ayoko na nga magsalita, baka masira pa lalo araw ko eh. Sige na pre, mauna na ako. Sige pre, ingat. Ano ba naman yan? Tagal naman ng elevator, antok na ako. Hindi yan bibilis kung magrereklamo ka dyan. Anak na... Nakakagulat ka naman, bigla kang sumusulpot sa likuran ko. Di sorry. Mika nga pala. Diyan lang ako nag-work sa kabilang office. Parang familiar ka. Ikaw yung babae na nagpaayos ng computer niyo sa amin last time, yung nag-download ng virus? Ano ka ba? Hindi ko naman sadya yun. Pero actually, tama ka. Ako nga yun. Wala kasi kaming IT nung time na yun, kaya sa inyo kami nagpaayos. Okay lang yun. Wala lang yun. Salamat talaga dun ha. You saved me big time. Nandun kasi yung mga accounts ng client ko. Kaya naman, thank you talaga sa'yo ha. Ayan, bukas na. Ano, una ka na? Salamat. Pauwi ka na ba? Oo gutom na kasi ako tsaka pagod na. 10 hours na ata akong nakatutok lang sa computer. Ganun ba? Gusto mo bang kumain muna? Libre ko na. May 1 oras na yosi break naman ako eh. Ano? Yossi? Oo, yosi. Medyo toxic na ako sa taas, kaya yosi break muna ako. At saka ganito naman talaga sa call center di ba? Ano, kain tayo? Alam ko naman toxic nga dyan. Sa susunod na lang siguro di na kaya ng katawan ko rin eh. Gusto mo lang akong makita pa eh. Pero sige, next time Thanks sa small talk, Ronan. Kathy, sa trabaho ko, marami na akong nakilala na kagaya ni Mika. Babaeng mukhang palaban at malakas ang appeal. Sa unang tingin pa lang ay alam ko na iba siya sa mga babaeng nakilala ko noon. Kathy, maganda siya. Pero kasi hindi ganun ang tipo ko sa babae. Bukod sa narinig nyo na nagyoyosi siya, ay may mga visible na tattoo rin ito sa braso. Tapos may hikaw pa sa ilong. Don't get me wrong
Hindi ako against sa ganong mga babae. I think they are cool. Pero kung tipo ko talaga ang tatanungin, gusto ko kasi yung tahimik at simple lang na babae. Pero mukhang totoo nga ang sinasabi nila na hindi natin madidiktahan ang puso. Na walang standard pag puso ang nagdikta. Kaya naman pagkatapos ng araw na yon ay mas napapadalas na ang pagkikita at pag-uusap namin ni Mika. At mas ginusto ko na siya na palaging makita. Oy Ronan, lalim ng iniisip mo ah. Kumusta? Ang pogi natin today ah. Bolera ka talaga. Okay lang ako. Ikaw, kamusta naman? Eto, maganda pa rin as usual. Ano, kakain ka ba? Gusto mo sabay na tayo? Masarap talaga yung fried chicken nila dito sa convenience store, kaya palagi akong kumakain dito. Try mo na, dali. Oo nga, masarap nga daw pero noodles muna ako. Gusto ko lang mainitan kasi yung tiyan ko eh. Tsaka nato kasi ako kaya ito, pampagising. Bakit hindi kape? Hindi ako mahilig sa kape. Gets. Pero ikaw lang ang kilala ko na night shift at di nagkakape ha. Teka, sa tayo pwesto? Ito, dito na lang tayo mo po. Para malayo sa mga ibang kumakain. Ayoko kasi ng masyadong crowded eh. Ganun ba? O, sige, dito na lang tayo. Kamusta pala kayo sa office nyo? Balita namin meron daw nachichismis na kabit sa inyo ah. Hindi ko naman yan naririnig, yung mga ganung chismis na yan. At saka teka nga, kailan ka naging interesado sa chismis ha? Hindi, wala naman. Ako, kumain na lang tayo. Gutom na talaga ako eh. Sige, pero magkwento ka naman. At saka, paano yung nasa leeg mo? Makipagmomul ka, no? Pulang-pula eh. Tingin nga. Ito, nakagat lang ako ng lamok. Sure ka? Hindi galing sa momol yan? Mumul ka dyan. Wala nga akong girlfriend, di mumul pa kaya. Nakagat lang talaga ako ng lamok. Pambihira. Wala ka pang alam mo na, yung nagiging girlfriend? Wala pa eh. Gusto ko kasi date to marry. Tapos yun, papakasalan ko siya at happy ending. Basta ganun. Ba't ba tanong ka ng tanong? Hopeless romantic ka pala, no? Pero ang cute niya na. Ang cute mo. Parang ang sarap mo tuloy maging asawa. Gusto mo ba? Huwag mo akong binibiro at papatulan ko yan. May iba tayo. Ilan na ba naging boyfriend mo? Isa pa lang. Isa? Bakit naman isa? Kala ko nga mga 10 na naging boyfriend mo eh. Uy, hindi Mukha lang, pero seryoso naman ako sa pakikipagrelasyon. Kaya nag-iingat ako na magmahal. Ayoko kasing masaktan. Ayoko matulad sa parents ko na naghiwalay kasi wala nang pagmamahal para sa isa't isa. Ayoko na maranasan yun ng mga magiging anak ko. Ganun ba? Parehas pala tayo. Gusto ko rin maging ibang direksyon ng buhay, malayo sa mga magulang ko. Ayoko rin maging kagaya nila na... Kagaya nila na ano? Wala. Kumain na lang muna tayo. Uy, paring Ronan. Ayos ka lang ba? Ba't parang tulala ka dyan? Oo pre, may iniisip kasi ako eh. Ba't kilala mo ba si di ba? Sino ba? Yung crush mo sa kabilang office? Yung si Mika? Mika ba yun? Oo pre. Parang tinamaan na nga talaga ako sa kanya eh. Iba siya pre. Tsaka gusto ko pa siya yung makilala dahil doon. Naku pare. Delikado na nga yan. Baka nga in love ka na sa kanya. Pero maiba lang ako pre ha. Kumusta pala si Tito Rigor? Nakita kasi namin siya ni Mrs. na kasama na naman yung babae niya. Hindi lang yung pre ha. May bata silang kasama. Bata?
Oo, para nga silang isang masayang pamilya eh. Ang kapal talaga ng tatay ko. Kung hindi para kay mama, baka matagal na kaming umalis sa bahay namin. Kaya ko naman na wala siya eh. Pero iniisip ko pa rin kasi si mama eh. Ang hirap talaga niyan, pre. Kathy, hindi ko alam. Pero parang hindi na ako naapektuhan ng mga nalaman ko tungkol sa pabababae ng tatay ko. Dahil Kathy, ang alam ko lang ay gusto ko na makaalis ang nanay ko sa ganong sitwasyon. Dahil bilang isang anak, ay masakit na makitang nahihirapan ang kanyang magulang. Kathy, mas nakilala ko nga si Mika. At mas lalo ko talaga siyang nagugustuhan. Hindi ko alam pero lumalakas ang pag-asa ko na magugustuhan din ako pabalik ni Mika. Malapit kasi talaga ang loob ko sa kanya at masaya ako na nakilala ko siya. Dahil finally, Kathy, may napapagkwentuhan na rin ako ng mga problema ko, lalo na kung tungkol sa pamilya ko. Pero Kathy, gusto ko talaga bago ako pumasok sa isang relasyon, kung maaari sana, ay maging maayos muna ang pamilya ko. Hindi! Magsasama talaga kami ng babae ko! At ikaw na babae ka! Ha? Bakit ba ayaw mo akong hiwalayan, ha? Aray ko, Rigor! Ano ba nasasaktan na ako? Tigilan mo na to! Lasing ka na naman! Lasing? Talagang maglalasing ka kapag dito ka nakatira sa bahay na to! Tingnan mo yung itsura mo, ha? Ang tanda mo na! Ni hindi ka man lang makapag-ayos ng sarili mo! Bigyan mo lang kasi ako ng pera para hindi ka na masasaktan! Ano ba? Naibigay ko na sa'yo ang pera ko. Sa kwarto ni Ronan, ikuha mo na ako ng pera sa anak mo! Sa anak mong walang kwenta! Ba, ano bang ginagawa mo kay mama? Bitawan mo na siya. Anak, sige na, umakyat ka na sa kwarto mo. Umakyat ka na sa kwarto mo at ikuha mo ko ng pera! Nabitin ang inuman namin ng kumpare ko dahil dito sa wala mong pera na nanay! Ano ba? Bitawan mo nga si mama, di ba? Mapapatay mo siya sa ginagawa mo eh. Ako na yung saktan mo, ako na lang. Bakit ba lagi kang ganyan, ha? Dahil sa'yo, nawala ang lahat na bagay na meron ako! Pera na lang ba talaga yung laman ng utak mo, ha? Pera, alak at babae. Pakasama mo talaga. Ako ang masama? Halika nga rito! Halika nga! At tuturuan kita ng leksyon, ha? Tama na yan, anak ko. Rigor, ano ba nasasaktan mo anak natin? Tama na, baka mapatay mo anak natin. Ronan, anak ko. Rigor, tama na, itigil mo na yan. Yan! Yan ang dapat sa'yong bata ka! Ha? Ako pala masama, ha? Ayos ka lang ba? Masakit pa ba? Bakit ba kayo nag-away ng tatay mo? Ano bang pinag-awayan nyo? Ayos lang ako. Sana pala, sinapak ko siya para alam niya yung pakiramdam ng masaktan. Wala siyang kwenta. Palagi na lang niya sinasaktan si mama, tapos kinukuha pa yung pera ko. Ano bang rason ng tatay mo? Baka naman may pinagdadaanan din siya o ano? Ano? Na baka hindi niya lang talaga kami mahal at baka ayaw na lang talaga sa akin? Pag ako talaga nagkaroon ng sarili kong pamilya, hindi ko gagawin sa anak ko ang ginagawa niya. Hayaan mo na. Hindi na magtitino yung papa mo. Basta ang mama mo,
Lagi mong aalagaan. Alam mo, ganyan din yung papa ko eh. Bata pa ako nung sinasaktan niya si mama kaya iniwan namin siya. At ang alam ko, may pamilya na siyang iba ngayon. Pero si papa, ngayon bumabawi siya sa akin. Siguro na-realize niya na mali nga talaga siya noon. Ay, sana nga magbago na rin si Papa. Ako na yung naaawa sa mama ko eh. Kathy, hindi na ako nasaktan sa mga sinabi ng tatay ko o sa mga suntok na nilalapat niya sa mukha at katawan ko. Dahil ang totoo, mas nasasaktan ako. Pag nakikita ko na nasasaktan ang sarili kong ina. Kapag nakikita ko siyang umiiyak. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawang ayusin ang buhay ng mama ko. Kathy, mas lalo akong humanga kay Mika nung samahan niya ako ng mga panahon na nangyari ito sa pamilya ko. Nakita ko na gusto niya rin ako. At Kathy, kapag naayos ko lang talaga ang problema sa pamilya ko, ay liligawan ko na talaga si Mika. At dumating na nga ang araw na pwede ko nang masabi na maayos na ang mga problema ni Mama. Ma, ano ba ginagawa natin dito? Tigil mo na to, Ma. Hayaan na natin si Papa kung mangbabae man siya o ano. Umuwi na tayo, Ma. Sinasaktan mo na yung sarili mo. Huli na to, anak. Gusto ko lang makita sino bang binabahay ng tatay mo rito. Pagkatapos nito, makikipaghiwalay na ako sa kanya, anak. Pangako ko yan sa'yo. Unit 103. Ito na yun, anak. Ito nga. Ayan. Sapatos yan ng papa mo. O, ayan o. Walang niya ka talaga, Rigor. Anak, hintayin mo ako dito, ha. Ayoko makita mo to. Hindi, Ma. Kaya ko to. Sasamahan kita. Hindi pwedeng ikaw na mag-isa. Mika? Tay? Ikaw yung kabit ng tatay ko? Bakit? Ronan, umalis na tayo. Bakit? Ito na huling-huli na natin si Papa, oh. Pati yung kabit niya. At ikaw pa talaga, Mika? Tess, umuwi na kayo ng anak mo. Anak, tara na. Umalis na tayo. Pero Ma, bakit? Ano, tatanggapin mo na lang na may kabit si Papa? At yung babaeng gusto ko pa talaga. Ma. Anak, tara na. Ba't ka alis? So tama nga, si Mika ang kabit ni Papa at ano, may anak na sila. Naman oh, tama na to. Nagkakamali ka, anak. Hindi siya ang kabit ng papa mo. Ano? Ma, ano ba nangyayari? Anak siya ng papa mo, anak. Siya ang tunay na pamilya ng papa mo. Ano? Ano ba sinasabi mo, Ma? Hindi kita maintindihan eh. Ako ang kabit ng tatay mo. At ngayon ko lang to sasabihin sa'yo, anak. Pero, nabuntis lang ako ng tatay mo. Tayo ang pangalawang pamilya niya, anak. Patawarin mo ako dahil sa gantong paraan mo pa malalaman ang lahat. Pinili niya lang tayo dahil iniwan na siya ng mag-ina niya. Hindi ko maintindihan, Ma. Hindi ko maintindihan, ha? Kaya pala hindi niya pinaramdam na mahal niya ako kasi pangalawa lang tayo sa kanya. At yung babaeng gusto ko, anak niya. Nananaginip ba ako, Ma? Sorry, anak. Patawarin mo ako. Patawarin mo si nanay. Anak. Kathy, tama kayo ng narinig.
Bakit nga ba ganoon at sadyang kailiit ng mundo? Dahil yung babaeng gusto ko ay hindi kabit ng papa ko, kundi sarili niya mismong anak. Kathy, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap ang lahat ng nangyayari. At iniisip ko na lang na magpakalayo-layo na muna. Kaya naman nag-leave ako sa trabaho at umuwi sa probinsya ng lola ko kung saan isinulat ko ang liham na ito na nawa ay kapulutan ng aral ng lahat. Kathy, dito ko na nga tatapusin yung istorya ko. Maraming salamat sa pagbabasa at pakikinig at salamat na rin sa mga ka-vibes na magbibigay ng komento sa kwento ko. More power and God bless po sa 92.3 FM radio. Lubos na gumagalang, Ronan. Love Me, Kathy G.